Bawang Hilonggo. Please. Ayun, magandang araw po sa lahat nating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po. So ito na naman po mga kababayan, meron na naman pinapakalat ang mga didilis ngayon para mailigtas ang puon nila kung paano nila nilubog sa utang ang bansa natin. Ngayon, kay BBM nila sinisisi lahat. Mga kababayan, iso daw, napakataas daw ng inutang ng PBBM kaysa kay Duterte. Mga kababayan, so ito, yan, makikita nyo dyan sa screen. Yan po mga kababayan, sabi nila dito, National Budget 2025, nasa 6.352 trillion na daw ang utang ni PBBM sa loob ng 3 taon. Mga kababayan sa loob na maupo si PBBM, so ito na daw yung nautang ni PBBM mga kababayan. So yung kay Duterte naman, mga kababayan, eto naman daw, nasa ano lang daw mga kababayan, sa loob ng 2021, sa pamumuno ng 6 na taon ni Duterte, ay 4.506 trillion lang daw ang inutang ni Duterte. Mga kababayan, ang tindi ng computation ng mga didilis, mga kababayan. Alam nyo ba na ang utang ho na iniwan ni Duterte kay PBBM ay umabot po ng 12.79 trillion ang utang na iniwan niya kay PBBM, mga kababayan. So ayan guys, kung nakikita nyo yan, kay Pinoy na iniwan kay Duterte ay 5.9 trillion ang iniwan niyang utang. Mga kababayan kung meron tayong utang bago mo po si PBBM na 12.79 trillion na inutang ni Duterte, mga didiles, sana yung 7 trillion na inutang ni Duterte. Kasi ang iniwang utang niya kay PBBM, mga kababayan, ay 12.79 trillion. O ayan, nakikita nyo yan? Yan kalaki ang iniwang utang ni Duterte kay PBBM. Ngayon, kung meron tayong 15 trillion na utang, hindi nyo ba alam na ang pagtaas ng utang ay dahil din sa pagtaas ng dollars dito sa bansa natin? Isa din yon, mga kababayan. At pag upo ni PBBM, kaya nakapangutang siya, mga kababayan, kasi nga, wala hong budget na iniwan si Duterte sa administrasyon ni PBBM. Hindi katulad ni Pinoy, na bago maupo si Duterte, may iniwan pang budget si Pinoy at mataas pa ang ekonomiya nung panahon ni Pinoy. Nung upo si Duterte, bumagsak lahat yun. At ngayon lang binawi ni PBBM ang pagpataas ng ekonomiya. Kaya nga nakakapagbayad pa tayo ng utang Kung hindi, tingin nyo, kung hindi nakakapagbayad ng utang si PBBM, sa tingin nyo mga kababayan, ano ang nangyari sa utang ng Pilipinas? Malamang lumubo na yan na lumubo. Kung hindi nakakapagbayad si PBBM ng utang. Alam nyo ba, yung pagbayad ni PBBM ng utang, interest lang po ng inutang ng puon nyo, mga didilis. Interest lang ng utang ng puon ninyo ang binayaran ni PBBM. So, kayo ang umutang, puon nyo ang umutang, ngayon, si PBBM ang nagsasuffer para magbayad. Taon-taon yan, ginagawa ni PBBM ang pagbabayad ng utang ng Pilipinas, mga kababayan. So, mamaya pakinggan nyo, para matauhan ang utak ng mga didilis, mga kababayan. Ayan, sinabi pa ng didilis dito, partida pa daw mga kababayan, maraming nagawa. Nakikita ng taong bayan, partida, may Marawi, Sigipa at pandemic pa. Kaya pala galit na galit yung mga kababayan nating Muslim doon sa Marawi. Kasi hindi pantay-pantay ang pagbibigay ng tulong sa mga kababayan nating biktima doon sa Marawi. O mga didilis, narinig na ba nung rally? Isa sa mga kababayan natin Muslim, galit na galit sa mga Duterte. Hindi man lang daw binalik ang kanilang mga bahay. Mga kababayan. Bakit sa tingin nyo, lahat ba nasa Marawi ay binigyan ni Duterte sa tingin nyo? Paano na lang si Kuya na nagsalita
No? Ayan, makikita nyo yan. Ayan. Yan, yung nagsalita na taga Marawi na walang nangyari sa kanilang mga bahay doon. Hindi sila tinulungan. Kaya galit na galit niya kay Duterte. Madidilis. So ito, mga kababayan, no? Ayan. Oh. Ayan, mga didilis. Sampal sa katotohanan sa inyo. Kung sino ang pinakamataas na percentage ang umutang na mga administrasyon o presidente. Ayan, nakikita nyo yan? Si PBBM, ha? Ang pinakamababa na percentage na pagkuha ng utang. Siya ang pinakamababa na umutang, mga kababayan. Ayan, nakikita nyo yan? Yeah. O mga didilis. Yeah. Ano masasabi nyo dyan ngayon? Na yung poon nyo ang pinakamataas na percentage sa pagkuha ng utang. Ah? Anong sinasabi nyo na binaw ni PBBM sa utang? Alam nyo ba, mga kababayan, na ngayon, si PBBM tuloy-tuloy ang kanyang pagbabayad ng utang ng Pilipinas. Yan ang ayaw nyong tanggapin. Kasi yung poon nyo, puro utang ang ginawa. Hindi nagbabayad ng utang. Sabihin pa nila, pandemic pa yon, maraming build project. Ang tanong, may natapos ba sa build na yon? Oh, yung sinasabi nyo naman, baka mamaya sabihin nyo yung Skyway. Oy, mga didilis, panahon pa ni Aquino, ermado na yan, naumpisahan na yang Skyway na yan. At hindi lang yan, mga kababayan, hindi ho pera ng bayan ang ginastos dyan, kundi kay San Miguel yan. San Miguel Corporation po ang nagpatayo ng Skyway. Oy, mga didilis. Ganyan na ba talaga? Wala na ba kayong ipagmamalaki? Wala na ba kayong ipagmamalaki na proyekto ng tatay nyo? O yung Manila Bay, sige, ipagmamalaki nyo na hindi natapos. Pati yung CR, hanggang ngayon po, ay hindi po na to turn over. Panahon pa nila yan. Nandyan pa ho, 1 taon pa ang panunungkulan ng tatay nyo, hindi pa i-turn over ang CR kahit tapos na. Ano nangyari? O hanggang ngayon, nandun, nakatingga. Palamuti sa Manila Bay. Pumunta kayo ng Esplanades. Hindi pa tapos ang project. Inuna phase 1, phase 2, pero na papasyalan na yung phase 1, phase 2. Yung kasunod na yon, mga kababayan, yun na yung susunod na papasyalan ulit. Aabot na dun sa may Port Santiago. Nakita nyo? Pero napapakinabangan na ng taong bayan, napapasyalan na. Ganyan yung proyekto ni PBBM, napapakinabangan na kaagad. Tulad ng dam, Jaguar Dam, dam sa may Ilocos, diba? Ang solar irrigation. Meron ding pinakamalaking solar project din na itinayo ngayon sa Nueva Ecija, mga kababayan, na malaking bagay yun para maipsan ang kakulangan ng kuryente dito sa bansa natin. Diba? Oy, mga didiles. Tapos sasabihin nyo, walang proyekto si PBBM. Si PBBM sa loob ng kanyang termino may natatapos. Sa kanyang 3 taon, may nakikita tayo at napapakinabangan yung Esplanades. Tapos sasabihin nyo, kay Duterte yan. Nung 2023 lang yan, anong pisan? Paano naging kay Duterte yan? Ibig sabihin, kay Duterte yan na bumaba si Duterte bilang presidente ay 2023 lang. Oy, mga didiles. 1 taon pa lang yan ginagawa, pero ayan, napapakinabangan na. Oy, mga didiles, ganyan kasi kabilis. Ang Pangulong BBM natin. Pero nyo na lang, puro lakad, puro trabaho. Ang poon ninyo, puro puna. Kasi naiinggit. Nako po. Ito pa, para matauhan ang mga didiles, pakinggan nyo to, para matauhan kayo. Wag ho puro fake news ang panoorin nyo sa mga vlogger ninyo na walang ibang alam kundi siraan si PBBM. Ito, pakinggan nyo.
Umangat ang credit rating ng Pilipinas sa pinakahuling pagsusuri ng isang international debt watcher. Nakakuha ang Pilipinas ng BBB plus rating mula sa Standard & Poor Global Ratings dahil sa masiglang ekonomiya at gumagandang fiscal position ng bansa. O ano, narinig nyo mga didiles? Triple rating ang bansa natin. Dahil yan sa sumisigla na ekonomiya ng bansa natin, mga didiles. Oh, nagawa ba yan ng puon ninyo? Nagawa ba nila yan? Oh, kita nyo, mas sumisigla na ang ekonomiya ng bansa natin. Mas nakikilala na tayo sa buong mundo ngayon. E nung panahon po ng tatay nyo, anong nangyari? Nakikilala lang tayo ng China. Diba? Gusto nyo, gawin nyo na lang kami province of China eh. Diba? Tingnan nyo mga phone ninyo. Paborito nyo ang China. Diba? Oh, narinig nyo? Nagawa ba yan ng phone ninyo? Hindi nila nagawa yan. Bumagsak ang ekonomiya ng bansa sa kanila. Simula nung inihahon ni Pinoy, binagsak naman ni Duterte. Oh, mga didiles. Paano nyo ngayon masasabing weak leader po si PBBM at walang ginagawa dito sa bansa natin? Ha? Yan pa lang po sa pagpapataas ng ekonomiya, wala akong binatbat ang amo nyo. O ito, pakinggan pa natin. Ang credit rating ay sumusukat sa kakayahan ng isang gobyerno o institusyon na magbayad ng utang. Naku, iyak na naman mga didilis niyan. Diba? Ano? Dahil yan sa kakayahan ng gobyerno na pagbayad ng utang. Diba? Si PBBM kasi, taon-taon yan mga kababayan, ay nakakapagbayad yan ng utang. Ay, mga didilis, narinig nyo po ang sinabi, narinig nyo yung balita. Isinishare ko lang ito sa inyo para makita din ng mga kababayan natin na inuuto nyo. Sinasabi nyo ang pinakamataas na inutang si PBBM, nilubog ni PBBM sa utang yung bansa. Napakita ko lang ito sa inyo para matauhan kayo. Oy, mga didiles. Ha? Eh, paano kasi? Ang alam lang ninyo, siraan ang administrasyon. Yun talaga. Yan ba yung inuto sa inyo? Para pabagsakin si PBBM? Ha, mga didiles? Ito pa, pakinggan natin. Ikinatuwa ng gobyerno ang pinakamataas na credit rating na naabot ng bansa. Malaki raw ang maitutulong nito para makakuha ng dagdag na investments at trabaho para sa mga Pilipino. Naku, mga kababayan, grabe talaga ang PBBM natin. Grabe. Narinig nyo? Makakatulong na mas lalo pang maraming mag-invest dito sa bansa natin at magkaroon ng sapat na trabaho ang mga Pilipino. Oy, mga didiles, narinig nyo ba? Yan ang pinakaayaw po ng mga didilis na mabalitaan. Mga kababayan, kaya galit na galit ang mga yan kay BBM. Kasi si PBBM, nakikita ng taong bayan, pinapaunlad ang bansa natin. May pangarap. Diba? May pangarap para sa bansa. Eh yung mga didilis, anong pangarap nila? Gawin nyo na lang yung province of China, ang Pilipinas. Diba? Oh. Ngayon, sino ang mga Pilipino? Mga didilis. Ha? Oh. Si PBBM, talagang gusto niya paunlarin ng bansa. Ewan ko na lang sa mga amo nyo kung ano ba talaga ang pangarap niyan. Na puro kuda. Wala naman mga nagagawa sa bansa. Diba? Ano ba nagawa ng BP nyo ngayon? Puro pa preskon. Diba? Puro paninira. Oh. Ngayon, mga kababayan, ano ang masasabi nyo dyan? Dahil yan, sa pagbayad ni PBBM ng utang ng bansa natin, kaya nakakuha tayo ng triple rating ng bansa. At hindi lang yan, mga kababayan, ito rin ay makakatulong para manghikayat ng mga investors.